Welcome to Executive Presence with Felipe Montealto Jr. What matters to you matters to us. Good evening and mabuhay. I am Dr. Felipe Montealto Jr. Welcome to the Executive Presence. The Executive Presence is a weekly program that serves as a platform on Euro TV Philippines. Launched in July 2023, this show has been a platform for esteemed personalities from various sectors, fostering dialogues and insights from individuals ranging in the law enforcement, the local governance, academe, the corporate realms, private security agencies, legal expertise, and the humanitarian advocacies. The program predominantly garners sponsorship from the private security agencies, which resonates with my role as a technical consultant and a data protection officer to PADPAO, the national umbrella association that unifies these agencies within the country. The core ethos of the Executive Presence revolves around acknowledging and amplifying the concerns and aspirations of its audience, driven by a commitment to understanding diverse perspectives and priorities. The Executive Presence aims to spotlight issues that matter most to its viewers and guests. Through engaging discussions and meaningful interactions, the Executive Presence endeavors to addressing, exploring, and shedding light on topics that hold significance for the broader community. What matters to you matters to us. In this special edition, we have invited Attorney James Jimenez, the former spokesperson of the Commission on Elections and also a member of the Philippine Eagles and Aguila. Today, we shall discuss about the charter change or CHACHA together with Dr. Danilo Mangahas. Welcome to the Executive Presence, Kuya Attorney James and Kuya Boss Doc Danny. Yes, hello. Good day. Ito yung unang programa mo sa taong January, tama ba, Tony? Yes, Doc. At siyempre, kasama natin ngayong araw, ang nabanggit mo nga, ang tagapagsalita, o dating tagapagsalita ng Commission on Election, Attorney James. Attorney, kamusta? Magandang umaga. Magandang gabi po. Yeah, oo, magandang gabi. At siyempre, alam Maraming naman natin, salamat. parang ngayon, first time mo lang din lumutang sa ganitong interview ngayon, ano? Oo, medyo naglaylaw ako nung nag-retire kasi ako eh. Ayan, No? So ngayon, isang taon nang nakakalipas. Exactly. Siguro, Attorney, ganito na, Attorney, kasi alam naman natin na mainit naman pinag-uusapan ngayon yung People's Initiative, ano? Para sa kaalaman ng mga nakakarami, Attorney, saan ba nagsimula yung unang People's Initiative? Well, ang People's Initiative naman talaga, magmula nung nagkaroon ng 1987 Constitution, bawat presidente nagkaroon ng some form of initiative, hindi po ba? And definitely, every president dinaanan ito, no. Itong particular na ngayon na iteration ng People's Initiative, yan yung pinag-uusapan ngayon kung saan talaga nanggaling. Medyo mahirap sabihin sa ngayon. Medyo hindi pa malinaw. Pero ang pagkakita natin, ito ata yung una nagsulong ata ito yung panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos, yung pirma, no. After the pirma, yung panahon naman ni former Gloria Macapagal Arroyo, itong People's Initiative sa ilalim ng Sigaw ng Bayan. Tama. Dito sinulong. Ito yung time ng ikaw ang tagapagsalita noon. Talaga naman alam naman natin, talagang humantong o naabot nila yung bilang ng na hinihingi nila. Attorney, ilan ba ang dapat na makuha ang boto o pirma ang kailangan maisubmit sa COMELEC sa kabuuan? Kuya, dapat 12% kasi. 12%. 12%, no? So, 12% ng bawat lugar sa Pilipinas. Kaya medyo mataas po yung standard. Kaya nga ang COMELEC, ang parte talaga ng COMELEC dito sa usaping ito, ay i-verify yung mga signatures. Kaya nga, makikita mo, ang pinakamahalagang elemento talaga ng isang People's Initiative Movement ay yung partisipasyon ng publiko na sa pamamagitan ng kanilang mga pirma na COMELEC naman na mag-verify. Salamat po, Kuya Attorney.
At nabanggit po ninyo yung case ni Attorney Lambino. This is a landmark case in October 2006 na kung saan nagkaroon po ng desisyon ang Korte Suprema kung saan ipinalawanag sa kaso ng Attorney Lambino versus Comelec and others, may mga petition intervenors na ang iba ang ibig sabihin ng amendment or revision. So sa plebiscito pong ito, sa initiative, pwede niyo ba pong mabigyan tayo ng perspective? Ano po ba ang People's Initiative? Ano po ba ang Constitutional Assembly or tinatawag na CONAS? Or ang Constitutional Convention or CONCON? Briefer lang kasi maraming nako-confuse sa mga terminologies na ito at siguro dahil naibanggit po ninyo ang minimum percentage ng batas na nire-require, nagkaroon po ng problema ang Lambino case na yon kasi hindi sila nag-comply sa signature requirements ng batas. Ang sinabi po ng Korte Suprema sa Lambino na hindi lang po pwedeng magkalap ka ng signature at i-attach mo ang mga signatures na ito, the people has to know the content. Hindi pwedeng ipuslit mo lang. So, again, I would like to give the time. What is your thought? Bigyan po natin ng perspective. Ano po mga dynamics sa COMELEC? Paano ito inalulusot? Bakit nagkaroon ng problema? At kung ano po ang mga posibilidad sa current na situation na ito dahil nga may umusbong uli na bubuhayin itong charter change. Ang daming tanong ni Kuya. Okay. Kuya, Okay. dahan-dahan lang. Wala Dahan- tayo sa practice. Okay. Anyway, hindi, joke lang, Kuya. Ganito yan. Balikan ko lang yung sinabi ni Kuya Danny kanina, no? Kung saan ba nagmula ang ganitong People's Initiative. Alam mo, kung tutuusin, nagmula po ito sa mismong konstitusyon. Kasi yung constitution natin, yung 1986 constitution natin, ay meron siyang provision na nagsasabi, pwede nyo akong palitan. Pwede akong palitan ng taong bayan through direct action. Yes. Yun, doon ang galing yung salitang People's Initiative. Ngayon, through the presidencies, maraming gustong mag-take advantage dyan sa People's Initiative provision na yan. Kasi nga naman, that's a form of direct democracy. Diyan tayo sumikat eh. Yeah. Ngayon, ang problema, hindi siya self-executing. Yun ang naging issue. Ano pang ibang mga provisions ng Constitution ng hindi self-executing? Example niyan yung anti-dynasty. Sabi ng Constitution, bawal ang dinastiya, pero hindi siya nagbigay ng mekanismo o batas para mangyari yan. Ganon din yung People's Initiative. Nagkaroon ng maraming issue patungkol dyan. And nung pinaka-successful talaga actually, yung 2006, Yeah, no? yun. Ang daming nakalap na signature. Pero, syempre, sabi nga nila, the devil is in the details. Doon sumabit. Doon nagka-problema. Yes. That's where papasok yung sinabi mo na the Supreme Court made a distinction between amendment and revision versus People's Initiative. Okay? Sabi ng Korte Suprema sa Lambino, ang pwede lang idaan sa initiative ay amendments. Ano ba ang ibig sabihin ng amendment versus revision? Kasi may dalawa yung lingwahe na yan eh. Amendments and revisions. Sabi ng Korte Suprema, ang amendment ay yung spot changes. Parang kunwari, sinabi mo, kailangan asul yung pintuan. Hindi, gawin mong pula. Amendment yan. Pero pag sinabi mong, hindi, tanggalin na lang natin yung pintuan, lagyan natin ng pader, that's a revision. Ibig sabihin, ang revision, sabi ng Korte Suprema, is a wholesale change in that provision of the Constitution. And at the time, isa sa mga issues na na-raise, no, was gagawing unicameral ang gobyerno. So, from bicameral, meaning to say Senate plus House of Reps, magiging unicameral. Isa na lang sila. Yung assembly na lang, di ba? So sabi ng Korte Suprema, teka, malaking change yan. Para mo nang pinalitan yung buong bahay niyan. So, that's called a revision. So, therefore, hindi siya proper subject ng People's Initiative. Alright. Yun yung naging issue doon. Okay. Tsaka dagdagan lang natin, no? Kasi nabanggit niya kanina, tatlo kasi yung form ng pagpapalit ng ating konstitusyon. Una, yung People's Initiative. Yung madalas mangyari, yung isa yung CONCON. CONAS. Ito yung gusto, hindi natin maintindihan bakit hindi nagkakasundo yung mataas na kapulungan at yung mababang kapulungan kung anong klase yung form ng gusto natin mangyari. Which is naman, ang totoo, gusto lang naman natin baguhin yung ating saligang batas. At ang pangamba ng laging tao dyan, baka naman to maging dahilan ng term extension ng mga nakaupo rito. At ang hindi lang maganda lang dito, Attorney James, no, na enkwentro natin,
hindi napapaliwanag maigi sa tao, ano nga ba yung people? Kahit ako, nagulat ako, meron na palang sinusulong na people's initiative, may tinatago. At yun sa kasalukuyan yung hindi natin malaman hanggang anong meron, bakit isinusulong yung people's initiative. Kasi yung nakaraan sa ilalim mo, yung panahon mo na ikaw nakapagsalita, malinaw, klaro. Alam natin kung sinong involved dito. Kasi yung ngayon, ang pangamba ng mga tao rito, napupolitika tuloy yung people's initiative. Pero ano ba ang, sa tingin mo, attorney, sasanay ka na dyan, sa tingin mo, ano yung nagiging posibleng maging, ang Senate ba, pwede niyang utusan ng COMELEC na hihinto mo to? Kasi yan ang sinasabi ng Senator Mig Zubiri, ihinto nyo na yan, tigilan nyo na yan, walang mangyayari dyan. Pwede bang utusan ng Senate ang COMELEC na hihinto itong mga tinatanggap nilang pirma? Alam niyo sir, with all due respect to all branches of government, ang COMELEC ay isang constitutional commission. Ibig sabihin, labas yan sa ordinaryong hierarchy ng mga bagay-bagay. No? Kailangan ng COMELEC maging independent. And in many, many cases, ang COMELEC nakikinig sa tinatawag nilang sense of our legislators. Kung ano ba yung gusto ng mga legislators natin. Pero wala pa akong nai-encounter na sumunod ang COMELEC kasi napag-utusan ng kahit anong house. So hindi pwede yung sinasabi ng Senado na hinto na itong pagsusulong ng people's initiative? Siguro as a form of advice or counsel. And in fact, kuya, hindi ba naunahan na yan ng COMELEC? Yes. Ang COMELEC mismo on its own initiative, and kudos to the COMELEC for doing that, medyo sila yung nag-pause doon sa ginagawa nilang pagtatanggap ng petition. Again, ng signatures. Yeah. Again, because nga naman, may rules naman din tayo. Yes. So, kailangan lang nila sundin yung rules nila. Siguro, attorney, bago ituloy ko lang para hindi malito yung mga nanonood sa atin, no? Ano bang mangyayari sa people's initiative? Kung sakali, attorney, nakuha nila yung datos ng bilang ng dami ng pirma na dapat ibigay sa COMELEC, what next? Para sa kaalaman ng mga nanonood. Kasi naguguluhan din yung mga tao. Ano bang pwede? After that, plebiscito o plebiscite. Ano yung plebiscite? Paano gagawin niya? May pondo ba tayo yan? What next, attorney? Kung sakaling makuha nila, kasi sinasabi nila, almost 99% na raw yung pirmang nakuha ng COMELEC ngayon. What next? Oh, definitely. Well, okay. Assuming na nakuha nila lahat, no? Assuming walang problema, ang susunod dyan ay yung education period. Kailangan ipaalam sa taong bayan kung ano ba talaga yung changes na So gusto may na awareness mangyari. din pala. Meron. Oo. May awareness campaign dyan. And then after that, magsischedule ang COMELEC ng plebiscito. Okay? Yung doon sa plebiscito na yun, ang mangyari dyan, ibibigay sa taong bayan yung tanong, payag ba kayo dito sa ganitong klaseng So amendments? yes or no lang yan. Normally, yes or no lang Aha. yan. Ano? Normally, yes or no. Ngayon, yung tinanong kanina, pondo. Yes. May pondo ba yan? Part ng pondo ng COMELEC usually is plebiscites and referenda. Item yan sa budget ng COMELEC. Pero, what we're talking about here is a nationwide plebiscite. So, sa ngayon, ako hindi ako familiar sa budget ng COMELEC. Yeah. So, that has to be settled kung may budget Sabi na talaga nila ang wala COMELEC. daw. Well, Isa sa problema nila, Oo, nakalaan isa sa doon ang problema pondo nila para lang sa Totoo yan. national registration ngayon. Oo. So, sakaling maisulong nga, at mapagkasunduan nga at nakuha yung bilang, paano doon yung saan kukunin yung pondo niyan? Well, definitely. Hihingi ng budget ang COMELEC kung talagang merong valid petition for for charter change. At yung sinasabi ng ilan naman nagsusulong, attorney, sorry po sabi nila by July daw, pwede na daw magkaroon ng binigyan nila kagad ng bilang. Sa tingin mo, may kakayahan ba na sa ilang buwan pa lang maisulong na kagad ng pagbotohan ng plebiscito? O Sa tingin ko dapat ang pakinggan dyan yung COMELEC. COMELEC. Yung COMELEC kasi ang nakakaalam ng timing So dyan sila pa din. Dapat sila pa rin, oo. As a start po, nung last March 2023, kuya, nung nasa Baguio po sila Senator Robin Padilla Yes. na chairman ng Commission on Constitutional Amendments, nabanggit niya na ang ballpark figure daw pag magkaroon ng Constitutional Assembly is 46 million. That would coincide the election. At kung CONCON naman is 15 billion. Magastos. So, magastos. So, ang tanong ko din sa inyo po, mga kuya ko, na kung talagang ito po ba ang primary objective ng gobyerno, pagkalabas ng pera na ito, ano po bang epekto? Will it remedy the situation? Or priority ba talaga ito ng ating pamahalaan na magkaroon po ng charter change or charter change, we call the generic term for CHACHA, na sa binanggit doon na study na magkaroon sila ng 40
56 million ballpark figure for CONAS at saka yung 15 billion for Constitutional Convention. Your thoughts po, Kuya? Well, Kuya, alam mo, sabi nga lang, democracy will cost what democracy costs, right? So, hindi yan na pag-uusapan. Pero, the thing is, malaki ang expense sa CONCON, mas magastos kasi mag-i-elect ka ng mag-i-elect ka ng delegates eh. And then yung delegates na yan, syempre, sasweldohan mo yan o honoraria mo yan. Sagot mo lahat ng mga accommodation niya. Exactly. Bibigyan mo sila ng pang-meeting. Bibigyan mo sila ng pang-staff. Kaya lumulobo yung cost. Yung CONAS, on the other hand, is where Congress itself constitutes itself as a constitutional assembly. Ibig sabihin, sila mismo magpe-prepare sila ng mga proposals for amendments. Kaya siya, definitely mas mura. Malaking pagkakaiba yun. Now, your question was, does the Philippines need that? Okay. Ay, dyan naman, sasabihin ko sa'yo, matagal nang sinasabi ng maraming tao na kailangan talaga ng konting tweaking ang ating constitution. Siguro, mag-argue tayo to what extent it can be tweaked, no? But I think for all of its lifetime, people have been saying na we need some economic changes. Economic provisions in the Constitution need to be amended or adjusted. Well, actually, yun yung hinihingi nila, no? Exactly. Yung pagbabago ng provision ng economic. Kasi kung tutusin natin talaga, butas na rin kasi, hindi na fit yung dati nating constitution sa kasalukuyan, no? Marami ng loopholes, no? So I think dapat na rin baguhin. Ang siguro nagkakaroon lang sila ng hindi pagkakaunawaan dito. Hindi masyadong nilalatag ng mga nagsusulong nito. Ano ba dapat baguhin? Kasi kung simple lang naman to, kung gusto natin palitan yung constitution natin, hindi na kailangan magbangayan yung mababang kapulungan tsaka yung mataas na kapulungan. Sila naman ang legislative natin dito. Ba't hindi na lang sila mag-draft ng mga amendment o batas na dapat na baguhin at tsaka natin isubo yan kung anong klase yung form of ng pagpapalit ng ating constitution. Ipa-debate natin sa Yes. publiko, di ba? Okay. Marami na kasing bagong teknolohiya ngayon, Kuya. Marami ng ibang paraan, no? Dati kasi may mga limitasyon din tayo eh. Yeah. Both economically and in terms of public Yes. communication. In terms of public communication, 'di ba, sabi ng Korte Suprema sa Lambino, hindi pwedeng magpapapirma ka lang ng signature sheet, kailangan bawat signature sheet may nakakabit na petition. Yes. Ngayon, mas madali mo nang mapakakalat yung petition na yan eh. Actually. Di ba? Yung petition na yan, pasok mo sa Facebook, kita na kaagad ng milyon na tao yan eh. Oo. Ang bilis. Ang kailangan mo lang, paano mo igigiya yung publiko para malaman mo talagang inaral nila yan. Exactly. But the thing is, marami ng bago ngayon, Kuya. Marami ng bagong paraan. And so, it should not be this difficult, I think. Tama po. I concur with your thoughts that the development, the contemporary times should allow us to usher into a new era. Marami na pong provision na pwedeng baguhin. We should read the signs of times kasi kung napaka-antiquated naman na ng mga provisions at may mga provisions na hindi angkop sa panahon ng 1987, 2024 na po tayo ngayon, marami na rin pong pagbabago. So sa mga kampo po ng mga kuya, ng mga nag-o-oppose, okay lang din naman yun because of our democratic processes. But I think buksan natin ang ating isipan at kung paano tayo magkaroon ng mga pagbabago. Hindi na po na tayo nag-aaway at of course yung away in the sense na guarding each other's self-vested interests. Actually, attorney, alam mo kuya, ito, medyo hindi lang naiintindihan naman nagsusulong ngayon eh. Mayroon ng ginrap na yung dati nating Chief Justice ni Renato Panginiban. May ginawa na silang draft niyan kung paano babaguhin yung Constitution at hindi ko lang alam kung bakit hindi ina-apply yan ngayon eh. Yun ang nakakalungkot eh. Nasasayang tuloy yung oras at panahon ng mga naggagawa na para sa kakabuti natin. Kung isinubo yan, yung nagsulong yan, dapat kinuha nila sila dating Chief Justice Renato Panginiban. I think walang magiging problema ngayon eh. Sa tingin ko, Kuya, kasi Oo. nahahijack ng bangayan. Sa tingin ko, Kuya, nahahijack kasi ng bangayan eh. Sayang, no? Sabi mo nga, nasasayang yung pagkakataon. Yes, so Samantalang maraming naisulat na, marami ng mga ideya na inilutang ng mga taong ginagalang. Sabi mo nga, mga dating Supreme Court Justice,
bakit hindi na lang pag-aralan yun imbis Yes. na magbangayan kagad? Kuya, tama. I was reading the statement of President Bongbong Marcos while he is in Vietnam. Sabi po niya, nagkonsulta po siya ng mga eksperto sa ating konstitusyon at sinabi nga po niya dun sa state visit po niya sa Vietnam na napopoliticize yung situation. Sinasabayan ng bangayan ng mga kabawat partido at tama nga po na dapat ilatag na lang ano bang dapat baguhin at ang mga babaguhin ba na ito ay pabor sa atin bilang bansa at pabor sa mga tao. Kung hindi naman pabor at sa tingin natin, hindi wag nating i-include. But dapat magkaroon tayo ng consultative discussion. Marami po tayong magagaling na mga retired justices and even yung mga eksperto. Kaya sama-sama po tayo. Kaya dito po sa programa ng Euro TV, napapanahon na mapag-usapan sa puntong ito para maraming naming mga kababayan natin yung maliwanagan. Ano po ba ang tinatawag na chacha or the charter change? Ano po ba ang mga methods nito para mai-attain at ano pong impact sa ating bilang isang bansa? Kuya? Siguro, Kuya, tanong natin kay Kuya James. No? Kuya, kasi di ba alam natin, itong isinusulong na People's Initiative, tinuturo yung speaker natin na si Martin Romualdez, although dinidinay niya yan. No? Ano bang meron? May bawal ba ang isang government o LGUs na magsulong ng People's Initiative? Kasi bakit kailangan magturuan? At bakit kailangan magtago kung sino nagsusulong o sino nagpipinance nito? Bawal ba yung pagsusulong ng People's Initiative pagka ikaw ay isang congressman o isang government official? Sa pagkakaalam ko, Kuya, wala naman spesipikong pagbabawal. Ang problema lang kasi, kapag naka-attach ang pangalan ng politiko sa isang campaign, tama. Lumulutang yung intensyon. And doon nagkakaproblema because people start to think, people start to fear that there is a stronger political motive, that there is a stronger political motive. People become afraid that the political motive is overriding. And that's really the challenge there. So yun lagi ang iniisip ng tao. Yun ang iniisip ng tao. Na pagka ang isang tao nasa likod nito, People's Initiative, term extension. That's true. Yan nakakalungkot. So Kaya- siguro awareness lang. Awareness dapat. Oo. Kasi sabi nga ni Presidente Marcos, 'di ba? Napopoliticize. Pasensya na po, Pangulo, pero hindi talaga mawawala Hindi yung maiwasan. politicization. Oo. Kasi this is a political question talaga, no? So natural 'yan. Ang kailangan talaga is information. Yeah. I think it's time that we have this conversation. And I now. think dapat siguro magkasundo muna ang mataas na kapulungan ng Senate tsaka ang lower sa Kongreso. Mag-combine lang naman sila dyan eh. Magagaling naman sila, lahat naman sila mahuhusay. Pumili lang tayo ng mga yung professor na talaga makakatulong dyan. I think dapat siguro nag-uusap muna sila dyan tsaka sila lumabas sa taong bayan. At saka Walang sana, drop eh. Oo, sana sir, kung magsisimula sila ng usapan, ito ano lang, sa loobin ko lang. Any conversation about this has to start with an open mind. Yeah. Oo. Ang problema kasi, kung nagsisimula pa lang yung conversation, pero ang pasok ng tao is, hindi, ayokong palitan ng Constitution ever, hindi pwedeng galawin, walang conversation na mangyayari, Kuya. Yes, walang mangyayari. Ngayon pa lang, di na sila nagkakaintindihan. Exactly. Eh. Oo. Kasi sarado na mga isip. So, kailangan sana merong open mind about this issue so that we can discuss the matter. Pero pwede ba yun? Halimbawa, kasi ang sabi nila, Kuya, kaya daw sinusulong, binitawan to ni Senator Amy Marcos, no? Kaya daw niya binibitawan to ng People's Initiative. May gusto daw mag-Prime Minister. Which is ang tinuturo niya, ang tinutumbok niya rito, si Speaker Martin Romualdez. Pwede ba sila magkaroon ng isang agreement na yung mga nakaupo na to, kung sakali magkaroon tayo ng Constitution para maalis lang sa isipan ng tao na walang personal interest, na isang agreement, sige, sulong natin to, kung ano mang ma-amend natin dito, hindi kami kasali rito. Hayaan natin na, para lang maalis sa isipan ng tao na wala talagang personal interest. Parang yan parang dapat walang makinabang sa atin Oo. ngayon. Alam mo, Kuya, Pwede yun, Kuya. Pwede. Alam mo, may ganyan sa may ganyan sa admin law ata, kung hindi ako nagkakamali. Yung tipo bang, pag nag-legislate ka ng salary increase, Yes. tapos nakaupo ka at kasama ka dun sa bumoto, dapat hindi ka makinabang doon. I mean, Parang self-serving. to remove that element of self-serving. So, kumbaga part ka lang ng pandope ng foundation para mabuo yung batas. Yes, Kuya. Nung 2 days ago, the Senate authorized through a resolution, the Senate President, Miguel Zubiri,
of giving him the authority to question the legality Yes. of these initiatives. So ito'y aabangan kung kung saan patungo ang isasampang petisyon, sa anong forum, kung anong magiging. So the Senate has taken its stand and has unified. Ano kaya po magiging impact nito sa lower house na nagbuo na ang Senado ng kanilang isipan na i-delegate, i-authorize si Senate President para maghain ng petisyon challenging the legality or the constitutionality of these initiatives. Ano magiging impact sa kalabas? Ano magiging impact kaya sa tao nito? Yan ang nakakalungkot isipin, nag-uusap sila, hindi kasali ang taong bayan. Dapat malinaw, sabi nga ni Attorney James, napakadali na ng awareness sa information ngayon. Bakit hindi sila magkaroon ng isang pagpupulo, assembly, na naka-live sila, napapanood ng taong bayan para kasali naman tayo rito. Katulad nila, Attorney James, mga eksperto na yan sa People's Initiative kasi yung panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, kasama siya sa mga humarap dyan sa media at kasama din siya doon sa pagpapaliwanag ano ba sa papatungo yung People's Initiative. Pero balikan lang natin, Attorney, no? Yung panahon ba ni Jamie, saan ba nagkulang yung sinulong nila Attorney Raul Lambino? Ang naging problema Para may pattern lang tayo. Ang naging problema doon, una, yung amendment versus revision. Iyon. Dinaan sa People's Initiative, Yes. yung mga changes na sabi ng Korte Suprema, sobrang laki na hindi na yan matatawag na amendment revision na yan. Pangalawa, ang sabi doon sa Supreme Court, sa particular sa kaso ng Lambino, Yes. dapat yung mismong petisyon, yung naglalaman ng mga amendments, no, dapat kasama sa signature sheet. Yes. Ang nangyari kasi, parang pinakalat sa mga barabarangay, Mhm. signature sheet lang, tas may nagsasalita lang, Yes. pirma tao, pero hindi nila nababasa Yeah. yung mismong petition. So dapat meron silang na papers na Dapat, ginagawa. oo. Oo. Yun yung sinasabi ko eh. Yun yung hirap noon Mhm. na maaring masolusyonan na ng digital ngayon. Yeah, mas mabilis Mas na. mabilis na eh. Kasi noon, pag hindi mo nakita yung papel sa harapan mo, wala kang paraan para makita. Ang Diba? pagkakaintindi ko diyan yung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, kuya, no, yung ginamit ni former Gloria Macapagal Arroyo ang DILG na utusan ng lahat ng barangay na magkaroon ng General Assembly, na nagkaroon ng meeting, na kumuha sila ng mga spokesperson mag-explain what is People's Initiative, no? At isa pa sa naging problema diyan, yung daw na pirma may kapalit na bigas. Kasi ngayon, AIX ang kapalit ngayon, ayuda, no? Pero yung panahon ni Gloria Macapagal, kinustyon nyo yan, na dapat ang pirma voluntary, walang kapalit. Which is, ang nangyari, mas maganda yung nangyari na panahon ni Jamie, may proper explanation. Ito, nabulaga na lang tayo, meron na palang milyong pirma ang nakuha na isin binibigay sa COMELEC. Medyo Nagulat tayo dyan, oo. Pero yung mga ano naman, yung mga allegation naman na Yes. binili yung boto, etc. or binili yung pirma, talagang pangkaraniwan na yung hinaharap Normal na ng yun, COMELEC. no? Hindi na malaking issue. At mahalaga sa COMELEC yung verification kasi nakikita din natin, pangkaraniwan, may mga pirma na hindi naman lehitimo. Well, actually, yan sinasabi ng COMELEC ngayon, may mga pimirma daw na hindi nakarehistro. Tama. Invalid. Invalid. So Invalid. dapat din talaga, dapat maging maging andam din ng COMELEC, no? Maging alert at aware ang COMELEC na at this very moment in history, napakalaki ng papel ng COMELEC. Precisely. Actually, kuya, yung Lambino na yon, according sa jurisprudence nila, 6,327,952 Pirma. signatures, Filipinos who appear to have annexed or affixed the signature. Kaya, klaruin ko lang na naging landmark case ito. Ito'y binasihan yung Lambino sa isang American case na Capezuto versus State Ballot Commission from the Supreme Court in Massachusetts. Doon nung humugot ang Korte Suprema natin ng ratio or yung reasoning nila when they decided the Lambino. At tama nga pong sinabi ni Kuya Attorney James Jimenez na yung requirement doon na naging mechanical, yung nagpaikot ka lang ng mga pirma, but dapat according sa Supreme Court, may essential requisites ang pagpakalat. Ang una doon is that dapat yung mga taong pumirma, dapat alam nila kung anong nilalaman ng pinirmahan. Yes. That's the first thing, no? Kasi pwede namang nagpirma sila, tapos binago mo yung inihain mo doon na provisions, wala nang kaalam-alam yung mga pumirma. That's the essential bakit nanalo po ang COMELEC doon sa Yeah. Lambino. And even Attorney Lambino, during the oral arguments in the Supreme Court, admitted all the fatal defects in the petition that led to dismissing
his case in the Supreme Court. Right. And I think, attorney, what's important to underscore there is that the People's Initiative was not defeated on principle. Oh, yes. 'Di ba? Hindi yung idea na kailangan palitan ng constitution ang natalo. Natalo siya sa mechanical elements. Yes. Doon sa technicalities. Sa procedural and requirements niya to comply. Actually, that's the essence of the Supreme Court. Did the issue there was one of the issues is that did the present petition of Lambino comply with the signature requirements of the Supreme Court or the law itself? Kaya doon po naghain. Doon siya natalo sa puntong 'yon. Pero alam nyo mga kuya, no, may kakulangan din kasi yung government dito. Kung talagang gusto natin magkaroon ng pagbabago ng Constitution, sana nagkaroon tayo ng, pinonduan muna sana yung malaking awareness natin sa taong bayan. Ano ba yung People's Initiative, ano ba yung CONCON, ano ba yung CONAS, no? At para naliwanagan yung mga tao, ano ba yung mga ito? Kasi ang nagiging problema lang dito yung kamangmangan ng mga tao, anong pakikinabangan namin after natin may isulong yan. No? So, siguro basta maganda kung wala nang tinago, pinakita na lang sa media. Sabi nga ni Atty. Napakabilis na ngayon ng technology para malaman mo yung mga bagay-bagay. Kung pinondohan nila na magkaroon ng mga advertising o ads o awareness, what is CONCON, what is People's Initiative, I think nagdesisyon ng tao anong mas maganda at anong pakikinabangan ng taong bayan. Sa tingin ko rin. Sa tingin ko mahalaga, especially at this point in history, dapat involved ang taong bayan. Hindi na to pwedeng kumbaga i-hand over sa ibang tao. Yes. Kailangan yung tao mismo ang sumali sa usapan. At tama po, Kuya Attorney, Kuya Doc, na kung may usaping tsa-tsa, wag siguro nating haluan na politika to agad. Although sinabi nga ni attorney na hindi talaga maiwasan na mababahira ng politika, but we have to dichotomize, no? We have to decompartmentalize ang issue. Kung may kailangan bang itsa-tsa, kaagad vested interest to ng isang grupo or what. So dapat linawin natin ang filosofiya, ang pananaw na kung may charter change, parang non-sequitur, hindi naman laging politika. Kaya nga, pero hindi natin maalis yung mali siya, di ba? Kaya dapat ilatag lahat sa tao, ano ba talagang provision ang gusto nyong mangyari kasi this will be a never-ending issue kung hindi mailatag ang isinusulong ng bawat kampo. Hindi upuan natin, alamin natin kung anong gusto yung isulong, and there, we will understand na hindi po ito politika, kundi isa kapakanan ng taong bayan at ating bansang Pilipinas. At saka maganda yung suggestion ni Kuya Danny. Oo. Dapat yung mga proponents mismo, sila na lang mag-take ng initiative. Exactly. To say na, hindi, labas kami dito. Kami ang nagsusulong, pero hindi kami ang makikinabang. Dapat ganun ang thinking kasi sa tingin ko makakakalma sa tao yun eh. Kuya At Dan. saka hindi na may awareness na sila. Pero sa tingin mo ba, attorney, hindi kaya timing lang yung hindi pa panahon yung ang nakaupo ngayon ay dating Pangulong Bongbong Marcos, ang kasalukuyang speaker si Martin Romualdez, although magpinsan yan, do you think di ba timing, hindi lang sakto yung panahon para isulong yung People's Initiative? Doon ba nagkakaproblema? ang sa akin kasi kuya, hindi mawala sa isip ko na lahat ng presidente nagsulong. Yes. Para bang, anong pagkakaiba na ito dun sa iba? The same lang yung history. Everyone did it. Sabi nga nila, umuulit lang yung kasaysayan. Tama. Oo, which is ang problema lang natin siguro, hindi nagkakaintindihan doon sa mga merong bangayan ng politika, katulad ngayon, nangyayari ngayon, sinusulong ng speaker natin na si Martin Romualdez yung People's kasama yung Pangulo, pero inaayawan naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng kapatid ni Presidente Amy Marcos yung People's Initiative. Mukhang hindi sila nag-uusap sa isang lamesa. Di ba sabi nga nila, ang isang problema na ukukuha naman sa usapan sa isang lamesa, which is magkakapamilya naman to mga to. Sana nagkaroon ng konting pag-uusap. Kahit group chat. Yes, oo. Ay, Tama, uso na ngayon yan eh, di ba? Oo. Kuya, 1995 pa lang, high school student pa lang ako sa Iloilo. Yeah. Napapag-usapan yung tsa-tsa sa panahon ni Ferdinand Valdez Ramos, FVR. So, hindi na ito bago. The best thing siguro sa ating mga suggestion, panawagan sa ating mga politicians, government official, isang tabi na muna natin siguro ang ating mga vested interest kung ano man ang i-inject nyo po doon sa pagbabago. Unahin natin yung kapakanan ng taong bayan. Kuya, if I'm not mistaken, kahit yung cut short na termino ni Pangulong Estrada, may Concord din siya, di ba? Yes, Concord ata ang tawag noon eh. Oo, pero sabi ni Attorney Carpio, no, pag ito daw na isulong, totoo ba magkakaroon daw tayo ng economic crisis, no?
medyo magkakaroon tayo ng problema, magkakagulo tayo pagdating sa usapin ng ekonomiya doon sa pagbubukas ng economic provision. O isa lang tong haka-haka lang din minsan. Siyempre, isang opinion yan, Opinion sir. yan, Oo. oo. Galing yan sa napakalaking tao na talagang dapat pakinggan at seryosohin. Pero, bottom line, there are other views. Yes. No? Ang pinakamaganda po, mga kababayan at mga kuya, sa tingin ko ay dapat pag-usapan. Walang Y- mangyayari kung matatakot tayo eh. Totoo. Yeah. Totoo. Pero ikaw, bilang kapagsalita ng COMELEC, dapat ba palitan na ang constitution natin? Sa tingin ko, matagal nang kailangan ng Constitution ng konting amendment. Alam mo, nung nag-aaral ako ng law, isa sa mga textbook namin ay si Justice Isagani Cruz. Si Isagani Cruz, hindi niya sikreto na ayaw niya sa Constitution. Justice na yun ng Supreme Court, ha? Siya nagsasabi palagi na ito ang pinakapangit na Constitution na nakita ko. And so, parang if someone like that Yeah. would think na there's room for improvement, eh sino ba naman ako na magsasabing perfect yan? Eh hindi ko Yes. masasabi. And if anything, if something is not perfect, remember, hindi nawawala ang kapangyarihan sa taong bayan na maghanap ng mas magandang batas, ng mas maayos na formulation ng Constitution. Kasi Constitution natin yan. Well, actually, attorney, Ang buksan po natin ang ating isipan sa pagbabago po ng ating konstitusyon at marami na pong nagbago from 1987, sabi ko kanina, hanggang 2024. Nung nag-seminary nga ako before, yung simbahan nga din, adapting the changes, they are also reading the signs of times. May mga dogma dati na talagang ganito, pero sa pagbabago din ng ating simbahan, nagkakaroon din ng pagninilay ang ating mga nasa simbahan. So, applying on the same mindset and concept, dapat tignan din natin ang ating constitution. Naangko po ba ito or antiquated na at hindi naman ang mga provisions na ito. So, buksan po natin dahil sa pagbabago po ng ating milenyo, sa ating modern times, dapat maging modern na rin ang ibang mga provisions. At yung mga provision naman na hindi naman nagamit talaga sa napakatagal na panahon, hindi naman angkop, di baguhin po. Kaya napakaganda po na ang una talaga is yung education and Yes. information sa taong bayan. Walang pangamba Aha. at dapat wala po tayong magiging closed-minded. Na, alam mo yung kabayo na yung kanyang mata may takip, no? Tumatakbo siya. So that's why buksan natin, we should be progressive thinkers. Although okay naman na mag-comment at mag-critic, kung 1995 pa nga, sabi ko, na high school pa ako sa Iloilo, usapin na yung charter change sa panahon ni President FBR. So hanggang ngayon, kung hindi ngayon, kailan? Diba? At kung hindi tayo, sino? Nako, These are the questions. lingwahe. Pero kung ako pagtatanungin, progressive issue, I think, siguro mas maganda kung ako makakausap ko ang Pangulo, sabihin ng Pangulo, sumali na lahat. Isali natin ng simbahan, ng akadim, yung mga sektoral ng lipunan, ilagay sa isang pag-uusap, mag-usap-usap, ano ba magandang gawin? Kasi, ano nangyayari ngayon, kaya nagkakaroon ng political colors, ilan lang yung nag-uusap at ilan lang yung mga kasali dito. Dapat Dapat ang inclusive. Pangulo magdesisyon na, sige, kailangan natin baguhin to. Maging totoo na lang, di ba? O yung mga gustong sumali, kasi ang simbahan, parang hindi kasali ngayon. Ayaw na atang sumali ng simbahan sa ganitong usapin, pero yung mga nakaraan, sila yung mga kumukontra dito. Dapat inclusive, kuya. Ayan, oo. Inclusive. Dati may karoon kami ng isang samahan sa Bishops Businessmen's Conference. Tinatawag namin na yung partnership with the government, with the private sector, and with the church. And when we say church, it's not only limited to Catholic or Christian. Dapat lahat ng denomination kasali din so that wala tayong maiwan o tinatawag natin na inclusive. Walang iwanan. So, para naman sa atin ito at para ito sa ating future, sa ating mga maiiwan, those were the times na tayo po ang magiging action po natin dito sa pagbabago ng ating konstitusyon ay yun ang magiging effect sa ating magmamana sa atin sa mga susunod na mga younger generations, mga kuya ko. Alright. Alright, sa puntong ito, hindi po ito ang aming last na pagkaroon ng interaction. Nagpapasalamat kami muli on behalf of Euro TV sa ating pong, first of all, Chairman of the Board and President CEO, Dr. Danilo, Kuya Boss D. Mangahas, for allowing us to express our
thoughts and opinions via EuroTV platform. And of course, I'd like to thank the staff of the EuroTV. I'd like to thank the sponsors and also our patrons in the show. And of course, our guest, no other than Kuya Attorney James Jimenez, former COMELEC spokesperson and our soon-to-be new co-host in the EuroTV program as we launch his program in the EuroTV Philippines. Maraming salamat po. Siguro kuya, parting words muna si... Parting words from our last few words and thoughts from our special guest for this evening's edition. Thank you, Kuya. Maraming salamat, Kuya Dan at Kuya Felipe, of course. Thank you for this opportunity at sa mga nakikinig at sa mga nanonood, no? Itong usapan natin ito ay isang napapanahon na usapan talaga. Mahalaga sobra kasi ang punot dulo naman talaga ng kahit anong magandang pagbabago ay kaalaman. Dapat alam natin kung anong hinaharap natin. Mahirap pumasok sa isang pagbabago nang hindi mo alam ang sinusuong mo. Kaya napakahalaga at sinimulan ng programang ito, yung usapan, yung conversation. Pag-usapan natin yung mga changes na darating sa ating buhay. Thank you, Kuya. And as a final word for tonight, Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. This is Dr. Felipe Monte Alto Jr. of the Executive Presence. Magandang gabi at mabuhay.